Hello po. Magandang hapon, umaga, tanghali o saan man po kayo naroroon. Magandang araw po sa lahat. Teacher Fenglot here again. Kakalungkot 'no, yung nangyayari sa bansa natin. Kasi nagkaroon tayo ng pangulo na naging pangulo pala na walang katahimikan sa buhay. Hindi tumulad dun sa ibang mga naging pangulo na pagkatapos ng termino nila, nanahimik at, in-enjoy ang buhay nila bilang pribadong mga tao. Well, bukod tangi kay Gloria Arroyo at kay dating Pangulong Erap na tumakbo uli. Ngayon, itong dating pangulo natin na nandito sa Europa na humaharap sa kasong, pinaggagawa niya, yung crimes against humanity, ito yung taong walang katahimikan ang buhay ata. Hindi pa man bumababa, naninira na agad ng susunod na pangulo. At nung nanalo ang BBM, patuloy na sinisiraan. Ano yung unang sinabi niya? Isang weak leader. Kaya itong ngayong weak leader na 'to, ang siyang, sinasabi nilang weak leader na bangag, ano ngayon? Ginatawag niyong diktador. Ano ba talaga ang totoo? Diktador o weak leader? Ang gulo-gulo ng utak ninyo. Sarili niyo, kalaban niyo. Katulad niyan si Duterte. 'Di ba? O sinasabi niyong bangag. Meron tayong isang presidenteng bangag. Nagpalabas pa kayo ng video na isang AI video, sus Mariosep. O ano ngayon, nung mga nasunog na ang video niyan, anong sabi ni Maharlika? Ibinigay lang sa kanya yung video. At ang Roque, tinatanggi din na sa kanya galing. Na at hanggang sa ngayon, yan ang pinanlalaban nyo kay Marcos, ang pagiging bangag, na wala namang kayong resibo. Anong mga klaseng tao kayo? Ngayon, nakakatuwa na nakakainis ang mga pinagsasabi ninyo. Ano sabi ni Panelo? Na kapag may nangyaring masama kay Duterte sa ICC, baka maging pangulo si Sara. Teka muna, pinapanalangin niyo na bang mamatay si Duterte? Akala ko ba mahal ninyo? O ba't ganyan kayo magsalita? Imbis na ipanalangin ninyo na humaba ang buhay at makauwi, ang pinagsasabi nyo, mamamatay. Ganyan nyo ba kamahal si Duterte? At ito namang si Sara, ano sabi tay? Sabi sa tatay niya, magsulat ka na lang. Diyan sa ICC sa kulungan. Anong pinalilitaw nila? Parang malahos Jose Rizal tulad ng sinasabi ni Marcoleta na ipagpatayo daw ng monumento si Duterte kasi baka maging ipalit na kay Rizal para maging national hero. Alam niyo, hindi ko kayo maintindihan. Mga nababaliw na ba kayo? O talaga ang mga Duterte, ang tornilyo sa utak, kumakalas na? Gusto niyo umuwi si Duterte? Sige, pauwiin natin pero ibalik ninyo yung pera ng confidential fund din. 'Di ba? Ang kakapal ng face lock ninyo. Ang gugol rin ng mga utak ninyo. Oh, yung mga tinatawag na pro-China vlogger. Yung mga nag-iiyakang kunot, mga pa-victim. O katulad ni Mark Lopez, ayaw niyang tawaging ang West Philippine Sea na West Philippine Sea. Anong tawag niya? China Sea. Ganyan ninyo ba kamahal ang Pilipinas?
na hindi ninyo kayang ipagtanggol ang para sa atin? Na kahit tinatarantado na ng mga incheck ang mga mangingisda natin, okay lang sa inyo? Kaya tama yung totoo yung sinasabi, bilog ang mundo, umiikot. Mga nahirati kayo sa kapangyarihan. Kaya gusto niyong pabagsakin ang administrasyon ngayon. Ang pinagtataka ko, alam niyo kung bakit nag-iisip ko, bakit kaya ayaw manahimik ni Duterte? Ngayon lumalabas, kaya ayaw niyang manahimik. Kasi marami siyang itinatagong katarantaduhan na nabubuko na isa-isa. Sa akin, walang problema. Pinatay ninyo yung mga adik, sige. Sabihin na nating salot. Pero pinatay ninyo sila ng walang laban. Pero ikaw, Duterte, ayan o. Napunta ka sa ICC on a legal basis na tinasabi ninyong wala, illegal. Na sinasabi ninyong kinidnap. Alam niyo kung sino yung kinidnap na presidente noon? Si Marcos. Talagang dinala sa Hawaii, hindi sa Paway. Yun ang kinidnap. Literal na kinidnap. Pinatulog pa. Tapos ikukumpara ninyo si Duterte kay Ninoy. Remember, Ninoy, tinawag na isang traidor. Bakit? Traidor ka rin ba si Duterte? Hindi ko sinasabing traidor si Ninoy. Pero maraming nagsasabi. And remember, Ninoy, isa sa matalinong tao. Matalinong tao ba si Duterte? O sakim sa pera at kapangyarihan si Duterte? Ano na? Ang gulo nyo? Sinasabi nyo, simpleng tao lang si Duterte. Hindi kayang magbayad o walang perang pamasahe papunta sa Kongreso. Pero nakapunta ng Hong Kong para sa rally. At nung nasa rally, sa Hong Kong malakas. Pagdating sa ICC, halos hindi makapagsalita. Drama nyo, bulok, bukobo, martires. At gusto nyong magkagulo sa Pilipinas, yun ang pinapatalangin ninyo para mapatalsik si Marcos, si Bongbong Marcos. Paano kung biglang mag-declare ng martial law si Bongbong Marcos, di lalong tatagal sa kanyang posisyon? Sa akin, okay yun. Kasi loyalist ako. Mas gusto ko yun na mag-martial law. Ingat-ingat kayo sa hinihiling ninyo. Gusto nyong maging presidente si Sara kasi baka mamatay si Duterte sa ICC? Good luck. Kayo mga Duterte talaga. Ang hirap maging Duterte, no? Kasi ang hirap, kapag na maging Duterte ka, kailangan ang IQ mo bumaba. Kalo-kalo ka. Ano ngayon yung mga naglalabasan ng mga pangalan? Na naman sa confidential fund. Diyos ko, kaloka. Bukod kay Piatos, kay Kamote, kay Kangkong, ano pa. Tapos sasabihin nila, confidential fund nga, kaya hindi dapat sabihin, hindi dapat anihin, mga ugok. Utot ninyo. Kaya, ngayon pa lang, magdusa na kayo. Goodbye.